Hello, magandang araw po sa ating lahat. Once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta? Kung kayo ay bago again sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share and subscribe, and please also don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activity at mamo-notify kayo kapag magkaroon po tayo ng mga live streaming. Ngayon, nais ko lang pong sabihin sa inyo na talagang tested and proven talaga ang kabubuhan at katangahan ni Sara tungkol po sa tinatawag na interim release. Kasi yung interim release, matagal na pong hinihingi po yung kampo ni Rodrigo Duterte. Noon pa man, kabago-bago pa lang na dinala si Rodrigo Duterte sa dahig nung dinampot siya sa Ninoy Aquino International Airport ni General Torre sa pakikipagtulungan sa Interpol, mga kamunting tinig, itong si Roque, nagsasalita na ito about interim release. Ngayon, kung ako ang mag-analyze, paano ka bibigyan ng interim release ng International Criminal Court kung inaaway mo ang mga justices? Hindi naman sa sinasabing na personal ang mga justices, pero biktima po ng disinformation, pangbubuli, kasinungalingan ng kampo ng mga Duterte ang mga ICC judge. At tandaan po ninyo ha, yung sinasabi ni Sara Duterte na bakit daw po nilagay sa batas ang interim release na hindi naman pala pagbibigyan ng akusado, kabubuhan po yan. Tandaan, privilege po ang interim release. Hindi po yan siya karapatan ng isang akusado sa International Criminal Court. Kasi dapat si Sara Duterte, abogado, huwag siyang magpakatanga, huwag siyang magpakabobo. Dapat pag nagsalita siya sa media, siguraduhin niya na hindi naman nakakahiya. Kung Ginoo ko, parang kung ako yung lahi ni Sara Duterte, kakahiya ko talaga siya na sa mga pinagsasabi niya. Uulitin ko, ang interim release ay isang pribilehiyo po yan ng International Criminal Court na ibinibigay sa akusado kung pwede lang naman po silang pagbigyan. Ang problema, hindi po pwedeng applicable kay Rodrigo Duterte ayon po sa prosecution itong interim release kasi malagay po sa alanganin ang buhay ng mga witnesses at maaaring magkaroon po ng hindi magandang epekto sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Pero ganun pa man, kung ano man ang mangyayari sa request ni Rodrigo Duterte na interim release, wala po tayong problema doon. Pwede naman silang pagbigyan ng korte, pwede naman silang hindi pagbigyan ng korte, pero huwag sabihin na bakit daw nilagay sa batas. Guys, ang interim release ay hindi po bahagi ng batas yun ng International Criminal Court. Yan po ay pribilehiyo na pwedeng hingiin ng akusado sa reasonable na mga dahilan. So, ang edad, hindi po reason yan para pagbigyan po ng korte. Pero ganun pa man, nirerespeto natin kung ano po yung maaaring maging desisyon ng International Criminal Court sa hiling po ng interim release ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Nakakatawa nga eh, babayad kayo ng milyon-milyon. Dolyar pa. For example, dyan sa abogado ninyo, tapos interim release lang ang palaging hinihingi. Ano ba yan? Gumastos kayo ng milyon-milyon. Nagbabayad kayo ng milyon-milyon sa abogado ninyo dyan sa ICC. Pagkatapos simulat sa poll, interim release pa rin yung issue. Mayroon bang pinagbigyan ang kahilingan ng defense? Wala. Alam nyo kung bakit? Mahina. Mahina yung mga ideya at mga legality na nadidiscuss doon. At tandaan po ninyo, taong bayan, mga Duterte diehard supporters, hindi po karapatan ni Rodrigo Roa Duterte ang interim release bilang akusado sa ICC. Yan po ay pribilehiyo na ibinibigay ng korte ng ICC kung karapat-dapat pong pagbigyan sa reasonable na mga rason. Okay? Kaya nga sabi ni Sara Duterte, bakit daw po nilagay sa batas ng ICC yan kung hindi naman pala pwedeng ibigay sa akusado? Katangahan po yan, kabubuhan po yan. Alam mo, Sara Duterte, Vice President ka ng Republika ng Pilipinas. Matalino pa sa iyo ang Vice President ng Purok. Totoo.
Matalino pa yung mga classroom president sa iyo at saka mga classroom vice president. Wala talagang laman yung utak mo. Kung baga sa ano, giniling, ipa talaga. Ipa ba? Ipa. O, yung pangkain ng baboy. Yan ang laman ng utak mo. So, paano kayo ngayon sa issue ng interim release? Paano kaya bibigyan ng korte ng ICC? Ipati nga yung korte, biktima nga ng pambubuli kasi parang halos utak kriminal ang mga sumusuporta sa inyo. Inaaway nyo yung ICC. Pinapa-inhibit ninyo yung judge sa issue ng impartiality. Naku. Marami pa kayong mga dinadamay. Ay, sa pagkakaalam ko, humihingi pala ng tulong ang kampo ni Sara Duterte o ng mga Duterte sa Australia para Australia po ang tatanggap kay Rodrigo Duterte sakali po daw na mag-grant ang interim release. Ako wala akong problema dyan. Mag-grant man or hindi, wala akong problema dyan sa interim release. Pero may argument kasi ang prosecution na maaaring maging epekto sa trial ni Rodrigo Duterte itong pagbibigay halimbawa ng pribilehiyo sa akusadong si Digong sa crime against humanity ng interim release. Pero ganun pa man, kung ano po yung desisyon ng ICC, nasa wisdom na po nila yan. O siguro halimbawa, pag hindi na pagbigyan, masaya ako bilang ordinaryong tao dahil wala nang imminent danger sa mga posibleng mag-testify before the ICC court. Pangalawa, kung mabigyan man ng pagkakataon si Rodrigo Duterte ng interim release, abay anong bansa ang tatanggap sa kanya? Anong bansa kaya ang willing mag-host sa kanya? Dahil ang Pilipinas ay hindi naman pwede dahil hindi naman po tayo miyembro or hindi naman tayo third party or anuman ng International Criminal Court or ng Rome Statute. Pero may jurisdiction po ang ICC once again sa kaso na isinampa laban kay Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung issue ng tinatawag po na jurisdiction. So walang jurisdiction ng ICC sa bansa dahil hindi na tayo miyembro. Kung sakaling tayo ay miyembro, pwede pa siguro na ang Pilipinas agho. Ang problema ganito na naman. Paano kayo makaka-request ng interim release? Inakusahan ninyo yung Estado ng Republika ng Pilipinas na kinidnap si Rodrigo Roa Duterte. So parang connivance ngayon ang ICC. Kasi kidnapping yung sinasabi ninyo eh. Palagi yung sinasabi sa arguments ninyo na kinidnap. Ngayon, gusto ninyong pauwiin si Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas? O mayroon bang pabalikin ng kidnapper yung kinidnap niya? Kundi ba naman at katangahan at kabubuhan yon? Sabi ninyo, kinidnap si Rodrigo Roa Duterte, pinadala sa dahig. Tapos ngayon gusto ninyo sa interim release makabalik si Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. O, sa issue po ng pagbabalik ni Digong, pwede sana kung halimbawa membro pa tayo ng International Criminal Court, pwede pong hinging yan ng abogado ni Rodrigo Roa Duterte. Pero sa punto na ito, paano? Hihingi kayo ng interim release tapos awayin ninyo. Tapos parang naniniwala kayo kay Ruben Padilla na ipabalik po dito si Rodrigo Duterte. Hingi daw po sa Senado. Anong jurisdiction ng Senado? Sige nga. Labanan ba ng Senado ang international law? Tapos idadaan pa sa resolusyon. Kaya nga ito mga kamunting tinig, nakakabahala kasi yun bang tumakbo ka ng pagkasenador tapos artista, hindi ko naman po ina-underestimate yung artista kasi ako nga sa totoo lang, gusto-gusto ko din yung mga magagaling na artist. Pero sa punto na ito, dapat ihiwalay ni Ruben Padilla ang katangahan niya sa kanyang pagiging senador. Senador ka ng Republika ng Pilipinas, tapos pagtuunan mo ng pansin, ipabalik mo lang si Digong na sibilya naman na. Pag makabalik si Digong dito, ano? Anong gagawin niya dito? Magiging simbolo ng pagkakawatak-watak na naman ulit. Nandun na, hayaan na yan si Rodrigo Duterte doon mabulok kasi kasalanan niya yan. Huwag niyang idamay ang ating gobyerno. Ngayon, ganito na naman mga kamunting tinig. Balik tayo sa usapin kay Sara Duterte. Sigurado talaga na si Sara bubita. Dahil hindi po niya naiintindihan kung ano po ibig sabihin ng interim release. Ininterpret pa naman niya na batas. Hoy, Sara, tanga, hindi po batas ang interim release.
Yan po ay pribilehiyo na ibinagawad o ibinibigay ng korte ng ICC kung ikaw ay karapat-dapat po na pagbigyan at full of substance at saka reason ang inalalatag mo doon para pagbigyan ka. Okay? So, yan mga kamunting tinig ha. Naku, kayo naman mga Duterte Dihad supporters, sobra-sobra kayo idol kay Sara. Bubita naman pala. Naku, hanggang kailan kayo magsunod-sunuran dyan sa utak niya na walang kwenta, walang laman. Yaks! BP Bobo.